What's up guys? Mayong hapon. Mayong hapon sa ating lahat guys. Andito na naman tayo sa channel ko nga walang intro, puro diretso. Ayan. Dito ako ngayon sa tahimik na lugar guys. Tahimik na lugar. Ganahan ako dito kasi namimiss ko nung namimiss ko yung magsaka ng lupa. Namimiss ko yung mag-farm. Kasi nung bata pa ako, ito talaga ang kinalalakihan ko guys. Yung magsaka, palayan, at saka itong anong tawag sa Tagalog itong lupaan, nung banika. Namimiss ko ito eh. Kaya ganahan ako magliwaliw dito. Plano ko nga ngayon pag hindi na ako babalik dito at magsaka ako doon, mag-farm ako doon, tanim ako ng kahit mga gulay, mga palay, kasi may palayan naman kami, at mag-alaga ako ng manok, baboy at saka baka. Yan ang hilig ko dati kasi nakakainip na dito sa abroad guys. Trabaho ng trabaho. Ilang taon na ako dito? 14 na, 14 years. Sa bagay may mga nakaabot na dito ng mga 30 years, 20 years. Pero tingin ko sa kanila, nandito lang talaga sila. Tinitingnan ko ang sarili nila. Ganun pa rin, pag sweldo, padala ng pera, magkandara pa doon papunta sa pangko para ang edad nan 50 na mahigit, 60. Matanda na talaga. Kaya nahawa akong pagmasdan sila at kinukumpara ko ang sarili ko sa kanila. Parang hindi maganda. Tapos magkwentuhan kami. Ngayon matanda ka na, sabi ko, ano mga benepisyo sa makuha mo? Sabi niya, wala. Ano lang dito. Tapos may mga naman kami doon. Yan lang. Wala kang is-is, wala kang GSIS ba? Sa GSIS wala talaga yon kasi sa gobyerno lang yan eh. Wala, ito lang So wala kang inaasahan nga pension pag ikaw ay mag-retire na. So nakakaawa guys, nakakaawa. So, marami akong kasamahan dito nga mataas na ang edad. Ako 48 pa lang ako eh. Sila nagsi 60 na, 58, 59, ganyan. So ginukumpara ko, isip ko kung magpirmamente ako dito, okay lang sa akin kasi may mga naman ako. May is naman ako. Kung mag-retire ako, may pension naman ako. Kung hindi mawala yung is, kung hindi nakawin sa gobyerno. Ang sila wala talaga. Iniisip ko, bukod dyan, iniisip ko, so kung magpirmamente ako dito, walang mangyayari sa buhay ko kasi sinubukan ko na yan dati guys. Invest ako na hawakan ko sa kapatid ko ng negosyo. Umuwi pa ako doon, ako pang nagumpisa. Sila ang nagpapatuloy sa negosyo. Ngayon,
sa awa ng Diyos, wala na. Wala na. Kaya hindi pwede magnegosyo ka, lalo na pag yung pera mo sakto-sakto lang kung ipapadala mo sa ibang tao. Kaya naisip ko ngayon, ako kasi ito naman ang kinalalakihan kong hanap buhay dati. Umalis lang ako, City Anyos ako, umalis doon sa amin, sa Bohol. Pumunta ako ng Cebu. Ginawa akong badi-badi sa mga pulis doon, yung mga utos-utosan nila. Kasi hindi pa ako makahanap ng trabaho. Hanggat nag-18 ako, pinatraining ako nila ng gwardya lang kasi high school graduate pa eh. Yung sa napakaliit ko dati guys, ang payat-payat pa. Utusan ako nilang manghingi ng isda, manghingi ng bigas sa mga tindero sa Carbon Market sa Cebu. Yung Carbon Market guys, pinakamalaking merkado yan sa Cebu City. Utosan, kahit ano yung utos nila, utosan ng karne kasi kakainin nila. O kami ang kumakain, bigas. Kaya nasanay ako sa mga bardagulan nga pero 1996 96 ba yan ngayon sabi niya parang natutuwa ako, baka matanggap ako doon. So welcome back to my channel guys. Ayan, ituloy natin ang kwentuhan. So nag-apply kami doon, nag-apply kami doon at saka pumasok ako doon. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Sabi na marami kaming mga benefits dito dong, insurance, may SS, may Medicare pa yun sa dati, hindi pa PhilHealth, Medicare pa yun. Tapos may Pag-ibig. Tapos malalaki ang minimum ang sahod dito. Pero kung tatanggapin kita dong, saan kita ilalagay? Sabi niya, ang liit-liit mo. Tapos mga namin, kailangan namin ng 5'4", 5'6", kasi mga bangko kadalasan ng kilinti namin dun. Sabi ko, so wala akong pag-asa na matanggap dito sir. Wala pala akong permission to live sir. Parang naluluha ako guys, Ito, ang hirap naman nitong ang hirap naman nitong maliit tayo. Kasi 17 pang edad 18. Tapos nasa lang walang ngayon lumabas ako na parang ang sakit sa dibdib ko, naluluha ako. Para ako naiiyak nun. So umuwi kami. Yung iba pinabalik. Bit ko ang 2-1 file ko. Sinabihan pa ko, sayang ano pa naman sana. Ang kaso lang, ang liit-liit mo, ang payat mo pa. Yung kakain ako ng marami sir para tumaba.
Balik ka na lang dito pag lumaki ka na. Ayun. Si Attorney Mendez yun. Yung may-ari no, Attorney Mendez. Hindi ko makalimutan talaga yun. Ngayon, umuwi na kami. Umuwi ako dito sa police station. Hanggang saan ba ako dito? Doon lang ako makakain eh. Saan ba ako pupunta? Wala akong trabaho, wala akong sahod. Sila lang nagpapakain sa akin, mga pulis. Di lagi kami nagkwento-kwento sa mga ano. Sabi nila, papayuhan nila ako. Ngayon, nakagraduate ka na. Pag ihahatid kita ng ano, ihahatid kita sa agency. Kasi kinikwento ko sa kanila ang ano eh, nag-apply kami sa Centurion, yung number 1 nga agency doon. Hindi ako tinanggap. Sabi nila, bakit ka kasi pumunta doon? Huwag kang pumunta doon, huwag ka na bumalik doon, sabi nila. Diretso ako. Wala na akong pagkain, ubos. Paano na to? Wala akong almusal. Sabi ng mga kasama ko doon, utang ka doon sa tindahan. Di lumabas ako. Lumabas ako doon at dala ko sa baril ko doon. Sabi ko, kayo pag makiusap ako sa inyo na maayos, ayaw ninyo. Ngayon, testingan ko to. Sabi ko agad, upo agad ako sa lamisa pagdating ko sa karinderya, guys. Pero ibang karinderya na. Upo ko sa lamisa. Sabi ko, bigyan mo nga ako ng sinigang at 2 kanin. Sandok ng ano, tindira doon. Bigay sa akin, kain ako. Pas-pas kain. Bilis kong nakakain, gutom na gutom eh. Hingi pa ng tubig. Pagkatapos, sabi ko, patayo ako. Manang, pakilista lang muna kasi na-street kasi ako ng duty ko ngayon. Wala akong pagkain, wala akong relibo. Bago ka pa naman dito dong. Walang problema, Manang. Pagbalik ko dito bukas, babayaran ko yan. Hindi. Ano? Ano ako sa pagkain. Hanggang pag pananghalian na naman, doon na naman ako. Kadalawang utang ako doon. Hindi kayo madala sa maayos nga pakiusap eh. Dito tayo sa ano, medyo ano, malupitan pero kailangan eh. Kailangan. Doon na ano, nakakain ng pobre. Ngayon tuloy-tuloy ang duty ko. At malayo pang sahuran. Wala ng pera nito. Panggabi ako. Nag-sideline ako doon sa ano, Plaza Independencia. Yung plaza nga pasyalanan pag linggo, tuwing linggo. Andoon ang mga tao, daming tao doon, Santo Niño, Plaza Independencia, daming tao doon. Santo Niño Church. Tinda ako ng ano? Tinda ako ng kinde, sigarilyo at saka mani. Inangkat ko yon. Inangkat ko yon. Pagkagabi, alas 10 ang duty ko noon eh. Pagkagabi, duty na ako, may pira na ako. Makabinta ko ng ano, makaganansya ako ng 100. Makabili na ako ng ano. Pagka ikalawang linggo noon, balik ako doon. May nakilala akong babae.
Katulong daw siya. Hila kami, taga Bohol din siya. Hindi ko lang babanggitin ng pangalan hanggang binigyan ako niya ng telephone number. Ayun, kaya tuwing gabi pag duty ko, tatawag ako sa kanya. Wala pang cellphone dati. May cellphone dati, yung mahal pa yon, yung Motorola. Saan ba ako ng pambili? Wala nga akong pambili ng pagkain. Ngayon, doon na. Hanggang nagkaintindihan kami, nagasyuta kami. Binibigyan na niya ako ng pira. Sabi niya, huwag ka na doon sa Carbon tumira. Wala naman akong pangupa ng bahay. Sabi niya, may pira naman ako, maghanap ka ng dito lang sa malapit sa trabahoan ko. Doon. Naghanap ako ng maupahan doon. Sus, 300 ang buwan sa isang kwarto, maliit. Pag di-off niya, hindi na kami doon na siya pupunta sa mag-di-off siya kada linggo. Doon na siya pupunta sa inupahan ko. Siya naman din ang nag-upa nun. Binilihan niya ako ng uniforme, 2 pulo, 2 pantalon, mga medyas. So marami na akong uniforme. Hindi na ako maglaba araw-araw, gabi-gabi. So hanggang tumagal kami doon hanggang nag-iba ng panahon. Naka-5 buwan ako na duty doon. Sinabihan ako sa company ni Bobby Abuites na mag-aral ako. Sabi na, mag-aral ka, permanente ka duty pang gabi. Kasi pag pumasok ka alas 4, uwi ka alas 9 ng gabi, duty ka alas 10. Doon nag-aral ako criminology sa University of the Visayas, sa UB. Hanggang na-discourage ako, 2 taon lang ako sa criminology. Nag-proceed ako ng kasi maliit daw ako, hindi daw ako matatanggap sa kasi kahit pahigain pa ko kung susukatin, hindi daw ako matatanggap sa height. Na-discourage ako nun. Proceed ako engineering, ECE. Nag-abot ako ng 3rd year doon sa UC. Hindi rin ako natapos. Hindi ako nakatapos doon. Yun na lang talaga. Hanggat yung yung syuta ko nagpunta ng Kuwait. Nagpunta siya ng Kuwait. At mga 1 taon siya doon, tumawag sa akin. Mag-asawa daw siya ng Kuwaiti. Nagpaalam sa akin. Hindi, nasaktan ako, nagantay ako sa kanya Hanggat nag-aaral pa ko noon, hanggat nakakita ako ng babae nga pero hindi kami naghiwalay noon Nakakita ko ng babae doon hanggat nagbuntis, hanggang pinakasalan ko. Yun na yung asawa ko nung dati. Hindi ako nakatapos sa pag-aaral dahil doon. Hirap ng buhay pag may may pamilya ka na.
Kayod ng kayod hanggat pinasukan ko lahat ng negosyo. Ang nagwardya pa, trabaho pa, pinasukan lahat ng negosyo na sideline hanggang nag-abroad. Dito pagdating ko dito 2013, naghiwalay talaga. Ayan na, hanggang dito na lang tayo guys, at maraming salamat sa inyong panonood.